Hello everyone! At ngayon ating pag-uusapan kung ano nga ba ang layunin ng Republic Act 8504 at Republic Act 11166. 1, 2, 3, go. So now let's talk about the RA 8504, also known as the Philippine AIDS Prevention and Control Act of 1998. So, ang RA 8504 po ay isang mahalagang batas sa Pilipinas na kung saan ang layunin po nito is para labanan yung pagkalat ng HIV/AIDS and also po para protektahan ang mga karapatan ng mga taong nabubuhay na mayroong HIV. Ang batas na ito po is naglalaman ng mga comprehensive rule at hakbang upang matugunan ang epidemic ng HIV sa bansa, na sumasaklaw po sa edukasyon, pag-iwas, paggamot at proteksyon ng mga karapatang pantao. So, ang batas po ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng edukasyon upang maunawaan ang HIV or AIDS at ang mga paraan upang maiwasan ito. Next naman po ay paggamot. Ang batas po ay nagbibigay ng suporta sa mga taong may HIV upang makatanggap ng angkop na paggamot. And also, ang proteksyon ng mga karapatang pantao. So, ang batas po na ito ay naglalayong protektahan ng mga karapatan ng mga taong may HIV tulad ng karapatan sa pribadong impormasyon at karapatan sa hindi pag-discriminate. So, sa madaling salita po, ang RA 8504 ay isang mahalagang batas na naglalayong labanan ang HIV/AIDS sa Pilipinas at protektahan ng mga karapatan ng mga taong nabubuhay na mayroong HIV. Next naman po, the clients of Republic Act 8504 include people living with HIV, affected families, orphan vulnerable children, and affected communities. Next, the offered programs and services of RA 8504. First, the education and information dissemination. So, ang batas po na ito ay layuning protektahan ng mga tao mula sa HIV or AIDS sa pamamagitan po ng pagbibigay ng edukasyon at information. Ang pag-aaral po tungkol sa HIV or AIDS ay mahalaga upang maunawaan ng mga tao ang sakit, ang mga paraan ng pag-iwas dito at ang mga serbisyong pangkalusugan na available. Sa pamamagitan po ng pagbibigay ng education sa mga paaralan, sa mga lugar ng trabaho at sa mga serbisyong pangkalusugan, mas maiiwasan po ang pagkalat ng sakit at mas mapoprotektahan ang mga tao. Number 2, protections of rights and liberties. So, nagpapaliwanag po ito tungkol sa mga karapatan at proteksyon na ibinibigay sa mga taong may HIV. So, nangangahulugan po ito na hindi dapat natratuhin ng ibang tao ang mga taong may HIV compared doon sa ibang tao. So, dapat po sila magkaroon ng pantay na pagtrato when it comes sa trabaho po, sa education, pangangalaga sa pangkalusugan at sa iba pang services. Pangatlo po is promoting access to healthcare. So, ipinapaliwanag po dito yung tungkol sa mga hakbang na ginagawa ng batas upang matiyak na ang mga taong may HIV ay makakuha ng sapat na pangangalaga sa kanilang kalusugan. So, sa madaling salita po, ito po ay nagpapakita na magkaroon ng pantay na access sa pangangalaga sa kanilang health para sa mga taong may HIV upang matiyak po ang kanilang kaligtasan. And the last po is empowering person living with HIV. So, ini-empower po nito yung mga taong may HIV and pinapaliwanag din dito kung paano sinusuportahan ng batas na ito ang mga taong may HIV sa pamamagitan po ng pagbibigay ng access sa pangangalaga ng kanilang kalusugan. So, ang unang-unang responsible agency po ng RA 8504 ay ang PNAC or the Philippine National AIDS Council. Ito po ay isang grupo na binubuo ng iba't ibang sektor sa society tulad po ng organization sa government, mga non-government organizations, and mga private sector. So, ang pangunahing tungkulin po ng PNAC ay ang paggabay at pangangasiwas sa mga programs sa bansa para sa pag-iwas at pagkontrol ng HIV or AIDS. So, aside from the PNAC, there are other responsible agencies like the Department of Health, DOH, and Department of Labor and Employment, Department of Social Welfare and Development, and also the Department of Education, Cultures, and Sports. So, next is the sanctions. So, instead of sanction po, RA 8504 emphasizes the importance of
providing education and information about HIV or AIDS to prevent its spread and reduce stigma, and ensuring access to healthcare and social services of persons living with HIV, promoting a culture of respect and an understanding towards persons living with HIV. So the law aims to create an environment where persons living with HIV can live with dignity and access the support they need rather than face punishment or discrimination. So, ibig sabihin po, ang RA 8504 hindi nila layunin na parusahan ng mga taong may HIV. Sa halip, ang layunin po nito is para tulungan sila sa pamamagitan po ng informations and education. So, ang pagbibigay ng tamang impormasyon tungkol sa HIV, makakatulong upang maiwasan ang pagkalat ng sakit at mabawasan ng stigma na nakapaligid dito. So, ang mga person living with HIV ay dapat na magkaroon din ng access sa mga serbisyong pangkalusugan na kailangan nila upang mapanatili ang kanilang kalusugan at mahabang buhay. And also, ang pagsusulong ng isang kultura sa paggalang at pag-unawa sa mga person living with HIV ay makatutulong upang mabawasan ang discrimination at pagtanggil laban po sa kanila. So, ang RA 8504 ay naglalayong lumikha ng isang society na mas nakakaunawa at mas sumusuporta sa mga person living with HIV, na ang layunin nito is para hindi lamang ang pagprotekta sa kanilang mga karapatan, kundi pati na rin ang pagsulong sa kanilang kagalingan at pagsasama sa isang society. Ano nga ba ang Republic Act No. 11166? So, also known Philippine HIV and AIDS Policy Act. So, ito ay isang batas na ipinatupad sa Pilipinas. Layunin ng batas na ito na palakasin yung komprehensibong pulisiya ng bansa sa pag-iwas, paggamot, pangangalaga at suporta para sa mga individual na apektado ng HIV and AIDS. So, sa pamamagitan ng batas na ito, nais ng gobyerno na bawasan yung stigma at discrimination laban doon sa mga apektado ng HIV and AIDS. So, nais din ng gobyerno na itaguyod ang kanilang karapatan pangkalusugan. So, sino-sino nga ba yung mga target client ng Republic Act na to? So, yung mga target client ng Republic Act na to is all includes the individuals living with affected by HIV and AIDS in the Philippines. So, this includes but is not limited to people living with HIV. Ito yung mga population na may high risk of HIV infections such as men who have sex with men, transgender, sex workers, people who inject drugs, and other vulnerable groups. So, ano nga ba ang mga program and services na offered na Republic Act No. 11166 or also known Philippine HIV and AIDS Policy Act to address the HIV and AIDS epidemic in the Philippines? So, first, prevention program. So, these programs aims to prevent the spread of HIV through education, information disseminations, HIV testing, counseling, condom distributions, harm reductions, services for people who inject drugs and other prevention strategies. So, isang halimbawa na nga dito yung HIV prevention program. So, nagbibigay sila ng mga libreng pagsusuri doon sa mga affected ng HIV at nag-distribute din sila ng mga condom doon sa komunidad. And also, yung mga programang ito ay nagsasagawa rin sila ng mga seminar para maging aware o turuan yung mga tao sa tamang paggamit ng condom at kahalagahan ng regular na pagsusuri para sa HIV. So, next naman is treatment and care services. So, ito ay ini-ensure na maka-access lahat sa ART and other essential medications for people living with HIV. It also mandates the provisions of comprehensive care services including psychological support, treatment, and opportunistic infections and other healthcare services. So, isang halimbawa na lang dito yung isang pasyente na may HIV. So, maaari siyang makakuha ng ART mula sa mga public hospital or clinic na walang bayad. So, bukod dito, sila rin ay makakatanggap ng suporta mula sa mga social worker upang matulungan sila yung harapin yung emotional at psychological na epekto sa kanilang kondisyon. So, kung sakaling magkaroon sila ng opportunistic infections tulad ng pneumonia, ang batas ay nagsisiguro na sila ay makakuha ng wastong paggamot at medikasyons para dito. And third naman is support services. So, the law requires the establishments of support services
for individuals affected by HIV and AIDS. So, including the legal assistance, livelihood supports, transportations assistance, and other forms of support to improve the quality life of those people living with HIV. So, isang halimbawa na dito rin yung serbisyo na suporta, yung legal assistance, tulong sa mga individual na may HIV, no, upang matulungan silang maunawaan ang kanilang karapatan at makakuha sila ng access sa mga benepisyo mula sa gobyerno at iba pang institusyon. So, maaari rin itong kabilang sa pagsuporta sa kanila sa pagbuo ng mga documents tulad ng applications para sa social services and health insurance. So, sino nga ba yung mga responsible agencies dito sa Republic Act No. 11166? So, first, the Philippine National AIDS Council or PNAC. So, the PNAC serves as multi-sectoral body to oversees the implementation of the National HIV and AIDS Policy. And aside from PNAC, also we have Department of Health or DOH, Department of Education or DepEd, Department of Labor and Employment or DOLE, Department of Social Welfare and Development or DSWD, Department of the Interior and Local Government or DILG, Civil Service Commissions or CSC, National Youth Commissions, NYC, the Philippine Information Agency, and Department of Budget and Management. So, this agency work collaboratively within a framework established by RA 11166 para ma-ensure yung an effective response to the challenges posed by HIV and AIDS in the Philippines. And next, pag-usapan naman natin kung ano nga ba yung mga sanctions at penalties dito sa batas na ito kapag merong mga lumabag. So first, misinformation in HIV and AIDS. So any person who commits acts of misinformation are specified in Section 22, faces imprisonment from 1 year to 10 years, and fine ranging from 50,000 to 500,000. So if the offender is a manufacturer, importer, or distributor of health products, so they face a minimum of 5 years up to 10 years imprisonment and fines between 500,000 to 5 million. So, halimbawa na lang dito yung isang kumpanya nag-aangkat sila ng mga produktong pangkalusugan tulad ng mga gamot or supplements. So, kung ang kumpanya ay nagsasabi sila na yung kanilang mga products ay effective so laban doon sa isang sakit na wala namang sapat na ebidensya or approval mula sa mga otoridad ng kalusugan, so ito ay tinuturing na misinformation. So, dahil dito, ang kumpanya at ang mga taong responsable para dito ay maaaring harapin ang parusa at pagkakakulong mula sa 5 taon hanggang 10 taon at may multa na 500,000 hanggang 5 million. So, the second is police operations violations. So, violations concerning police operations related to comprehensive health interventions for gay populations result in imprisonment from 1 year to 5 years. So, along with fines between 100,000 to 500,000. So, law enforcement agents found guilty will be removed from the police service. So, halimbawa na lang dito kung ang isang pulis ay nanghihimasok at nagpapatupad ng karahasan o hindi makatarungang pag-uugali laban sa kanila habang sila ay nagsasagawa ng kanilang trabaho, no, doon sa mga HIV affected or mga gay populations tulad ng mga gumagamit ng droga or mga sex workers. So, kapag sila ay lumabag dito, maaaring magresulta ito o magdadala sa pulis ay iyon sa pagkabilanggo mula sa 1 hanggang 5 taon at pagmumulta rin ng mula 100,000 to 500,000. And kapag ang mga ahente ay ng batas ay napatunayan din na nagkasala, so maaari sila itanggalin sa kanilang serbisyo. Negligent infections transmission. So, individuals who knowingly or negligently cause another persons to become infected with HIV through unsafe practices, so face imprisonment of 6 years to 12 years. So, alongside potential fines and administrative sanctions. And next naman, consent violation for testing. So, compelling someone to undergo HIV without consent also incurs similar penalties above. So, next, consent violations for testing. So, ito yung mga pagpipilit sa isang tao na mag-undergo ng HIV testing without consent. So, mayroon din silang parusa. So, number 5, protections violations for HIV workers. So, those individuals violating protections for HIV educators and health workers
face imprisonment ranging from 6 months to 5 years with fines between 100,000 to 500,000. So, isang halimbawa na lang dito kung ang isang tao ay nagbibigay ng maling impormasyon o nagpakita ng discrimination laban doon sa isang HIV educator habang sila ay nagsasagawa ng kanilang tungkulin at kung napatunayan na nagkasala, so siya ay magkakulong na mula sa 6 months hanggang 5 years at magkaka-fines ng 100,000 to 500,000. So, number 6, health insurance violation. So, violating provisions regarding health insurance services results in imprisonment from 6 months to 5 years with fines starting 50,000. So, number 7, confidentiality breaches. So, ito yung mga paglabag sa confidentiality or yung mga paglabas na information doon sa ating mga pasyente. So, for general breaches, imprisonment of up to 2 years. For mass dissemination of an individual's HIV status, imprisonment from 2 years and 1 day up to 5 years. So, for professionals breaching confidentiality naman, imprisonment from 5 years and 1 day up to 7 years. So, halimbawa na lang dito yung isang doktor, no, nagbibigay sila ng information tungkol sa HIV status ng kanyang pasyente. So, sa kanyang naglalabas siya ng mga information doon sa kanyang mga kaibigan or kakilala niya na walang pahintulot ng kanyang pasyente. So, ang ganitong action ay matatawag na mass dissemination. So, maaari siyang makulong mula sa 2 taon hanggang 1 araw at hanggang aabot ng 5 taon. So, number 8, discriminatory acts against person living with HIV. So, engaging in discriminatory practices against person living with HIV incurs penalties of 6 months to 5 years of imprisonment and fines between 50,000 to 500,000. So, ito yung mga employer na hindi tumatanggap ng aplikante dahil sa HIV status na maaari siyang kasuhan ng discrimination or mapatawan ng parusa ayon sa batas. And last, number 9, malicious use of confidential information. So, individual who misuse confidential information about someone HIV status can face civil liabilities under specific articles of the Civil Code. So, isang halimbawa na lang dito, kung yung isang tao ay nagbabahagi ng impormasyon tungkol sa HIV status ng kanyang kaibigan nang walang pahintulot, so maaari siyang kasuhan o managot sa ilalim ng batas para sa maling paggamit ng confidential information. So, yun lang po yung mga sanctions and penalties under the Republic Act number 11166 or also known Philippine HIV and AIDS Policy Act. At yun lamang po, maraming salamat sa pakikinig.